Kini nga dialogo doon na lamay gitawag one and single idea. Kung asa ba sa duha ang tinuod nga gitukod ni Kristo, ang Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist Church. I hope nga sa atong pagpangamauli, madala nato ang nagbuntaog nga kamatuoran kung kinsa sa duha ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Ako munang basahon ang mismong basahon sa Seventh-day Adventist Church. Ang Ministry Magazine, Volume 1, Numero 12, Disyembre 1928, Pahina 29. Paminawan ninyo kung unsang ipamatuod sa Seventh-day Adventist Church sa tinuod nga gitukod ni Kristo. Unsa may giingon din The Apostolic, Christian, Ancient Catholic, open and close parenthesis, Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine in AD 321. Amen. And she became the Roman Catholic State Imperial Church. Palakpakan na ito, Ginoo. Mismo ang akong kaatbang di pamatuod ng gitukod ni Kristo o sa iyang mga apostoles, she became the Roman Catholic Church. Mao nang wala na ipaglaom ng Seventh-day Adventist mahimong tinukod ni Kristo nga naman gipamatud-an sa ilang basahon nga ang gitukod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Mao nang nagtukod na lang sa ilang gulway kaya wa naman sa puruhan kaya ang gitukod ni Kristo nahimo namang Roman Catholic Church. Bisan asa nga Espiritu, bisan mo abot pa sa Pluto, di yun kapruibang Seventh-day Adventist. Kung ilan na lang, timailhan, nagtuman-tuman ko no sila. Uy, kung ang basihan ng pagtuman, way laing tinuod, kung dili ang Judaismo nga relihiyon, kasi silang isuko. Naghatag sa palasyos nga domingo, na kuno si Kristo misulod sa sinaguga, batasan ni Kristo, mao kuno ang batasan pod na sumusunod ni Kristo. That is absolute and true. Kay kung mao ka na, ngano man nga si Bacalares miadto man sa Israel, wa man mo sulod sa sinagoga sa mga Hudiyo. Ngano miadto man sa apartment? Kung mao nay argumento usa ka na kahagok ka og huyang nga argumento ay patuon nato nga gitukod ta ni Kristo kay misunod ta sa batasan ni Kristo. Unsay prueba? Dinhi sa Lucas kapitulo, basahon nato. Nawag yun magkatunong sa argumento kining ato papinanggan. San Lucas kapitulo 2:41. Excuse me, Brother Paul, stop sa nato kadit. Kadayla brother na reklamo ang buwan, ikasay? Objection lang, Mr. Facilitator. Klaro mo kayo ako ang isabutan kaganya. Stand by our topic. Ang imong reliyon mo, imong pamatud-an. Yes. Dili ang Seventh-day Adventist mo gamito nimo. That is the rebuttal speech, Mr. Facilitator. Kung dili nato na siya mapugnan, walay kalainan sa rebuttal o sa affirmative stand. Okay. So I beg to object, Mr. Facilitator. May comment, sir? Okay. So maubitaw, gagigamit na ko ng inyong basahon nga ang gitukod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Dili ba na pagpruiba na ang akong iglesia gibarugang tinukod ni Kristo kay bisan ganing inyong basahon nagpruiba man niya? Oh, ako nang gidawat. Okay, thank you so much. Ako may introduction na akong gipasironhan nga Brother Paul Almia, with due respect,
Paul Alima, I'm talking the facilitator, not you. Yes, yes. Let the facilitator, not you are not authorized to respond. I'm raising my objection to the facilitator, not you, Mr. Paul Alima. Di ba nga mo monitor sa ako? Okay, Iyan for a naman while. ko, For a while. Pasabto na to. Dahil lang Brother Paul, nakastop pa itong time. Nag-raise of points ang Seventh Adventist nga it seems a rebuttal sa speech ng stand. Mangutana ko ni Brother Paul. Brother Paul, you will accept sa iyang stand? Yes, yes. Okay, so Mungkin ang akong pagbarog din nga i-pruy ba nako kang itugod ni Kristo ang Roman Catholic Church. Ngani sa akong intro, ako nagigamit ang inyong basahon mismo. Nga nag-ingon din the Apostolic stop sa nato ang explanation. Gusto lang ko makibalo sa kung dito accept man nimo nga dili ribatan sa imo para dili to ribatan. Stand na to si Kung mo. may gusto nila ang akong pagbabarog ng Roman Catholic Church, kung yan ang debatan, okay na para sa ako. Okay. I-grant nato nila. Okay, nga lang ha, stand by sa akin, nakakuha na itong time. Dire pa, paduol dire kayo ang atong mic sa lakabok. Na bre mic, na mic. Ona. Patas. And siguro si Mr. Apollo niya wala pa enhanced, well-oriented, hindi siya well-oriented in this set part of debate. Do not drop names here. Argumento po tayo, Mr. Paul Alima. Nagamit kang Chris Bacalaris. Huwag kang ma-oriented sa set of debate. This debate is a Lincoln type of debate. Do not drop names here. This is an intellectual debate based on argument and argument. Di ka mag-drop of names, dire kayo mubalos ni mapugos mo. Okay. Alakin nyo. Thanks up. Nakuha na ako ang point. part. Akong desisyon, Brother Paul, I respect your idea. Kanina naman nato nag-istoryahan, so let's move. Ang request sa Seventh Adventist nga dili na natin mag-drop of names to prove. I hope nga na po na may tabo sa inyo so unya ha, because kini nga pa. Brother Paul, may I overrule? Let's go sa atong pagpaparok. Wala. Paliwan ko sa mic. For fairness, dili ta maka-move kung ato nagbalis-balusan, no? Dito ta sa pagpahayag. So, nag-request atong kaigsunan nga dili mag-drop of names. May I overrule? Let's go, Brother Paul. Ang atong oras nga nahabilin is you have 16 minutes and 30 seconds. Let's go. Ang tinuod nga simbahan nga gitugod ni Kristo, dunay ecclesiological development. Maila nato ang tinuod nga simbahan nga gitugod ni Kristo. Kay dito kini nagsumikad sa Jerusalem og buot sa Ginoo nga ikaylap kini sa tibuok nga kalibutan. Sa ato pa ang Ginoo nagtukod og usa lamang kasimbahan nga kini mahimong universal o makaylapon. Tungod niini, ang Ginoo mismo mibarog tupad sa iyang apostol. Buhat Kapitulo 23, versikulo 11, ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga magpamatuod kausab kanako dito sa Roma. Ngunang ang simbahan doon ay gitawag the roadmap of the true church founded by Christ ng tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo gikan sa Jerusalem o kiniilugway sa Roma. Takdo ba kini sa kasaysayan sa Iglesia Katolika? Perting takdo Nanong gusto man sa Ginoo nga ipaabot kini sa Roma? Tuba, Roma Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 8. Kamong mga taga-Roma, gipili kamo katawhan sa Dios, gipangga kamo sa Ginoo o gitawag kamo sa pagkabalaan. Versikulo 8.
O diha kaninyo, reperade sa Roma, ang pagtuo mo kaylap sa tibuok kalibutan. Ebestes hemon in katanggilitay in holo to kosmo na ang pulong nga katahulos. Sa ato bang kabubuton sa Ginoo nga ang simbahan mahimong Katolika unsay gamiton ang Roma naman during the time ang Roma ang iyang scope is universal. Modang sakto ang giingon sa Maresa Iglesia Adventista. Namiingon sila the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Naon sa daw? Established by Christ, she became the Roman Catholic State Church. Palakpakan na ito, Ginoo. Dili na kayo mabangbang kining maong nagpuntaog kagamaturan ng gitukod ni Kristo na himong Roman Catholic Church. Pananglitan, si Brad Estalua, anak mani ni Alfredo Ngoho Sr. Si stalwart na anak ni Alfredo Ngoho Sr. na himong Katoliko. Ang pangutana sa dihang nahimong Katoliko, si stalwart, di na ba siya anak ni Alfredo Ngoho Sr.? Anak siya, one and the same. Maungang itukod ni Kristo, giproibahan sa roadmap of the church nga mao kini ang simbahan nga gi-extend ngadto sa Roma. Doon na po'y gitawag quantitative development of the church. Kung gusto ni mo matrace back ang simbahang itukod ni Kristo. Unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 28, ang mga apostoles, mga unang membro sa iglesia sa Ginoo. Lucas Kapitulo 1, nagpili na sa Panginoon og laing 72. Sa pagka-Pentecost, buhat 1:14, 13 hangtod sa 15, nagtigom ang 120. Pag-abot sa Pentecost, buhat Kapitulo 2, 41-42, nahinugang na po ang 3,000. Buhat 5:5, nahinugang na po ang 5,000. Buhat 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang tinuod nga iglesia, gidugangan ni Kristo o mga membro kada adlaw. Mao nga si San Juan, sa Juan Kapitulo 7, versikulo 9, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naway makaihap, gikan sa lang kanasuran, katawhan o pinulungan. Siya ro gikan sa first century. Kada adlaw gidugang membro. So ang tinuod na iglesia niining tuig 2025 usa na kadako nga pundok. Kung way laing pinakadakong pundok sa iglesia, ang Iglesia Katolika. So base sa akong gi-prove, ang Katoliko ang adunay realidad. Adunay reality ang iyang mga argumento. Kung sumala sa ilang basahon, balikon ko, the Apostolic Christian Catholic Church established by Christ became the Roman Catholic State Church. Palakpakan na ito. Kung atong ipadayon sa atong kauban ang nahibilit ng minuto. Salamat kayo sa pagtugot o sa mga kaubanan, sabi na sa akong mga followers diya, na bro, Jim Australia, shout out ninyo diya. Okay mga kaigsunan, gisgutan sa atong kauban nga ang simbahang Katoliko gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Kunya si Brad Daniel ganina nagisgot pod og Mateo 16:18. Ang Mateo 16:18 dunay Pedro diha nga giappoint sa atong Ginoong Jesucristo. O kinahanglan ato ning sumayon kung kinsa ning Pedro nga giappoint sa atong Ginoong Jesucristo. Wala nga
ang simbahang Katoliko dunay gibinlan ni Kristo sa iyang pagtukod niya. Gani, ang Biblia nagsulti sa gitawag o Biblia nga gitawag og The Message Bible. 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Remember, matod pa ni Apostle Paul, remember our history, my friends. So kinahanglan nato nga tan-awon ang kasaysayan ni ining maong simbahan. Ang Biblia nagtugan sa Apostol Pablo nga hinumdumin ninyo ang kasaysayan. Ang Ginoo nga nagtukod niining Roman Catholic na simbahan nagpagkatao sa atong panahon sa ilang panahon nagpagkatao ug miapil siya sa lista sa kasaysayan sa kalibutan. Kung muadto tag kasaysayan mga kaigsunan, mao kini ang dako nga ebidensya nga dili malangkat sa atong mga igsuon nga mga Protestante. Una natong tanawon mga kaigsunan kining gitawag og Young Student Learning Library. Ang ato ang panahon karon 20 minutes ang pag-construct sa ato ang iglesia, ato ang simbahan. So atong tanawon mga kaigsunan ang ingon sa maong kasaysayan. Ingon sa maong kasaysayan, Young Student Learning Library sa iyang page nga 2,293. Matod ba? Roman Catholic Church. Wala itong ipamatud-an karon. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the one same religion, Christianity. There were no separate sect or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Palakpakan ito. Sulod sa libo ka mga katuigan, ang tanan day mga Kristiyanos, naisakop siya sa simbahang Katoliko. O kining simbahana, dunay gibilin nga Pangulo. Sumala sa kasaysayan. Roman Catholic. This religion was founded by Jesus Christ. The Apostle Peter moved to Rome about AD 60 and became the first bishop there. From the time of Peter until today, there has been an almost unbroken line of bishops in Rome who has been called Pope. Perting nindota mga kitsunan. Palakpakan itong Ginoo. So ang simbahan nga gitugod ni Kristo, gipinla niya Pangulo nga gitawag og Pope. Leader sa atong simbahan. Sa Scholars Encyclopedia, atong tanaw. Atong pa ni Apostle Paul, my friend, remember our history. Nganong ato maning kalimtan ang kasaysayan? Ha? Nganong kalimtan man ato ning kasaysayan? Hope it verse 8. Read the history book and see. Sumala pa sa mga history book mga kaigsunan, the church was established by Jesus Christ as a visible, independent, as well as supernatural society. Christ gave the power of teaching, sanctifying, and ruling not to the community, but to the apostles, and their successor, the bishop of the church. Kung ang simbahan nga imong gipasakupan, walay obispo, dili na mao ang simbahan nga gipanagyahan sa atong Ginoong Jesucristo. Buhat, Kapitulo 20, versikulo 28, Biblia sa mga Protestante. King James Version, atong tanaw. Unsay gingon mga kaigsunan sa buhat sa mga apostoles, kini wa na atong Ginoong Jesucristo dinhi.
Matod pa sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 20, versikulo 28. Atong tanaw. Ingon siya din eh, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Spirit has made you overseer, bishop, presbyter. Unya sa ingon, to feed the church of God, which He has purchased with His own blood. Ang simbahan nga gipakamatyan, giulaan sa atong Ginoo sa iyang dugo, gibutangan og mga obispo. Gibutangan og mga obispo. Gani sa Hebreo Kapitulo 3 versikulo 1, si Kristo Pangulong Pare. Imposible po nga si Kristo Pangulong Pare ang iyang simbahan way mga pare. Tito Kapitulo 1 versikulo 5 atong tanawon. Ingon ang Tito Kapitulo 1 versikulo 5, nga gibilin ko ikaw sa Krita aron butangan mo og tagsa-tagsa ka mga pare ang mga syudad. So kang imong simbahan walay nakalinya nga mga pare, questionable siya makagsuna. Pinadayag Kapitulo 5, Kapitulo 1 versikulo 5 ngadto 6. Matod pa ni Apostol Juan, gihimo kita niyang gingharian sa mga pare aron pag-alagad sa atong Dios. So ang atong simbahan gibutang sa Apostol Pedro, isip mao'y puli kaniya kay ang atong Ginoong Jesucristo misaka naman sa langit, kinahanglan ang maong simbahan butangan og magbalantay. Usa sa Apostol Pedro, puli sa atong Ginoo nga magbalantay sa maong simbahan. O na pangutana si Pedro ba? Pare si Pedro. Si Pedro ba nakaadto sa Roma? Nakaadto si Pedro sa Roma. Ono Pedro Kapitulo 5 versikulo 1 matod pa na Apostol Pedro. Ako nagahangyo kamo kaninyo nga mga pari, ingon nga ako pari usab sa Dios. Matod pa na Apostol Pedro, pare siya. So kining simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo, dunay mga obispo gibutang sa iglesia. O kining simbahan na sumala pa sa kasaysayan nga atong gipangbasa, si San Pedro ang unang gibutang nga lider sa mga iglesia o ang mga obispo sa atong panahon ang nakasumpay niini. Dili ba siya mga kaigsunan ang gitawag og nagsimba bag Sabado o wala? Kay kung moingon tag tinuod ang nabatasan Lucas 4:16 nagsimbag Sabado, daghan kayo mga sikta karon nga nagsimbag Sabado kinsa kay tinuod ana nila. Di ba? Napay mga sikta karon nga nagsimbag Sabado, nagtuman gyud sila sa kabubuton sa Biblia sa adlaw Sabado. Na Face of the Trumpets, na Yom Kippur, tuman nila na. Diyan Sabbath keeper. Puta na kinsay tinuod. Kung muklim ta pinaagin ini. Actually, ang mga Katoliko, ang marka niini, wala pa sa mao nga basahon. Ang marka sa atong simbahan, gitawag siya usa. Okay? Daghang kay salamat o mayong